Ang mga bridges ay mahahalagang istruktura lalo na para sa isang kapuluan tulad ng Pilipinas. Tumutulong ito sa mga tao na maabot ang kanilang patutunguhan ng madali sa pamamagitan ng lupa nang hindi gumastos ng malaki. Ang nangungunang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ang mga testamento sa pangako ng bansa sa pag-unlad at kaunlaran. Ang mga kamangha-manghang engineering na ito ay lubos na pinahusay ang koneksyon, komersyo, at paglago ng ekonomiya, na ginagawang isang mahalagang bahagi ng Philippines' infrastructure landscape. Narito ang top 15 longest bridges sa Pilipinas, kabilang ang mga under construction na mga tulay. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 15. Mactan-Mandaue Bridge. Ang Mactan Bridge ay opisyal na ang surging Osmeña Bridge na nag-uugnay sa Mandaue City kasama ang Lapu-Lapu City sa Metro Cebu. Ito ay may haba na 0.864 na kilometro, o 854 na metro, at isa sa dalawang tulay na sumasaklaw sa Mactan Channel. Ito ay itinayo sa panahon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos, na nagsimula noong 1970. Pagkatapos ay inagurahan ito noong 1972 sa 65 milyon pesos. Ang mga tao ay gumagamit ng mga tulay upang mapadali ang kadaliang biyahe mula noong sinaunang panahon. 14. Macapagal Bridge. Ang Macapagal Bridge ay ang isa sa pinakamahabang tulay sa Mindanao, matatagpuan ito sa labas ng lungsod ng Butuan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Ito ay may haba na 0.9076 na kilometro, o 882 metro, na nag-uugnay sa Butuan Cagayan-Iligan Road at ang tulay ng pagkakaibigan ng Philippines at Japan. Isang steel cable-stayed bridge na ginagawa itong isang makabuluhang istruktura na tumatawid sa Ilog Agusan, kahit na ang iba pang mga mapagkukunan ay nagbibigay ng isang bahagyang magkakaibang figure na halos 908 metro. Ginagawa itong isa sa longest bridge sa Mindanao, at isa din sa longest cable-stayed bridge sa Pilipinas. 13. Quezonga Bay Bridge. Ang tulay ng Quezonga Bay ay may kabuuang haba na 1.25 na kilometro, na binubuo ng isang 640 metro na pangunahing span at dalawang approach roads, na ginagawa itong isang makabuluhang istruktura na nagkokonekta sa mga bahagi ng Metro Cebu. Ang tulay ay itinayo bilang tugon sa madalas na congested na sitwasyon ng trapiko sa North Road Highway, na nag-uugnay sa lungsod ng Mandaue sa hilagang bayan ng Cebu. Ang bridge ay ang flagship infrastructure project ng pangangasiwa ng pagkatapos ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagtampok sa tulay sa kanyang State of the Nation address noong 2008. 12. Marcelo Fernan Bridge. Ang Marcelo Fernan Bridge ay isang extra-duced cable-stayed bridge na matatagpuan sa Metro Cebu, na may haba na 1.237 na kilometro. Ito ang pangalawang tulay na nag-uugnay sa mainland Cebu sa Mactan at may 4 na daanan. Itinayo rin ito sa tulong ng Japanese government at binuksan noong August 1999. Ito ay binuo upang mapagaan ang trapiko mula sa mas matandang Mactan-Mandaue Bridge at nagtatampok ng 4 na mga linya ng sasakyan kasama ang mga daanan ng pedestrian. 11. Pat-apat Viaduct. Ang viaduct sa Pagudpod, Ilocos Norte, ay isang 1.3 na kilometro ang haba, isang konkretong tulay na baybayin na kilala sa pagkonekta sa Maharlika Highway sa Cagayan Valley, na nag-aalok ng mga magagandang tanawin habang tumatakbo ito sa bundok ng Patapat. Kilala sa mga magagandang tanawin nito sa West Philippine Sea dahil nag-uugnay ito sa Maharlika Highway, na nagsisilbing isang mahalagang link sa pagitan ng Ilocos Norte at ng Cagayan Valley habang paikot-ikot sa mga bundok ng Patapat. Ito ay isang makabuluhang landmark ng engineering, nakataas ang trapiko sa itaas ng dagat at bundok, at isa sa pinakamahabang tulay sa bansa. 10. Davao River Bucona Bridge.
Ang Davao River Bridge ay isang bagong nakumpleto, na may haba na 1.34 na kilometro extradosed bridge sa Davao City, na bahagi ng mas malaking Coastal Bypass Road, na nakatakda, o opisyal na binuksan sa December 15, 2025, makabuluhang pagputol ng oras ng paglalakbay mula sa mga oras hanggang minuto, na nag-uugnay sa silangang at kanlurang Davao, na pinondohan ng China, at binuo ng China Road at Bridge Corporation upang mapalakas ang koneksyon at komersyo. Banton Bridge. Ang bridge sa Cagayan, ay humigit kumulang na 1.369 na kilometro ang haba, na ginagawa itong isa sa longest river bridges ng bansa, na sumasaklaw sa Cagayan River at nagkokonekta sa lungsod ng Tuguegarao sa kalapit na bayan at lalawigan. Nagtatampok ng maraming mga span at nagsisilbing isang mahalagang vital economic lifeline na may patuloy na rehabilitasyon para sa integridad ng istruktura at kaligtasan. Ito ay isang landmark, na itinayo noong huling bahagi ng 1960, na May 14 na bakal na through truss spans, concrete deck, mga daanan ng pedestrian, at pinapanatili ng DPWH. 8. Hector Mendoza Bridge. Ang Hector Mendoza Bridge sa Pangasinan, ay humigit kumulang na 1.4 na kilometro ang haba, na nagtatampok ng isang deck width na 9.5 metro at nagsisilbing isang mahalagang kontrol sa baha at link sa trapiko sa Agno River. Kilala sa haba nito, kapasidad, at pagiging bahagi ng isang pangunahing flood control project na pinondohan ng Japan at inagurahan noong 2004, na pinangalanan ang isang taong mahalaga sa kasaysayan o pag-unlad ng Pilipinas. 7. Narciso Ramos Bridge. Ang Narciso Ramos Bridge, na sumasaklaw sa Agno River sa Pangasinan, ay humigit kumulang na 1.442 na kilometro ang haba, na nagkokonekta sa mga bayan ng Asingan at Santa Maria at nagsisilbing isang mahalagang ruta para sa kaunlaran. Ang tulay ay naging operational noong March 17, 1997, sa pagpapasinayan nito ni Pangulong Ramos. Sa oras na iyon, itinuturing ito na pinakamahabang tulay sa Luzon at pangalawa sa bansa, kasunod lamang ng San Juanico Bridge sa Silangang Visayas. 6. Roma Point Bridge. Ang bridge ay isang makabuluhang proyekto sa infrastruktura sa lalawigan ng Quezon, isang 1.7 na kilometro ang haba, isang cable-stayed bridge under construction upang i-connecta ang mainland Luzon sa Alabat Island, makabuluhang pinaiksi ang oras ng paglalakbay sa ferry at pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Ang segment ng Maharlika Highway na ito ay naglalayong maiugnay ang mga bayan tulad ng Quezon, kalawag sa mga munisipyo ng Alabat Island sa pamamagitan ng Silangan Pass, na nagbibigay ng mas ligtas, mas mabilis na pag-akses sa mga mahahalagang serbisyo at pagpapahusay ng pagkakakonekta para sa mga residente. 5. San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge ay isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may haba na 2.16 na kilometro. Ito ay bahagi ng Pan-Philippine Highway at umaabot mula sa Samar hanggang Leyte sa buong San Juanico Strait. Ang isang steel girder viaduct ay ang longest length nito at ang pangunahing span nito ay isang arch-shaped truss design. Ito ay maa-access ng passenger jeepney, motorcab, bus, or private vehicle. Ang konstruksyon ay nagkakahalaga ng $21.9 million, na nagsimula noong 1969 at nakumpleto ng 4 na taon. Ang tulay ay nakatuon din sa asawa ni Ferdinand Marcos na si Imelda Marcos. 4. Panguil Bay Bridge. Ang bridge ay may haba na 3.77 na kilometro, isang extradosed bridge na tumatawid sa Panguil Bay. Nag-uugnay ito sa Tanggob sa Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte. Kasalukuyan itong pinakamahabang tulay na spanning ng tubig sa Mindanao. Binabawasan din ito ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Tanggob at Tubod mula sa 2.5 na oras hanggang sa ilang minuto lamang. Opisyal na nagsimula ang konstruksyon noong February 28, 2020. Hanggang sa May 2024, ang proyekto ay 70% complete,
kasama ang gobernador ng Lanao del Norte, na inihayag na ang tulay ay mabubuksan noong August. Ang tulay ay pinondohan ng partido sa ilalim ng Korean Economic Development Cooperation Agreement. 3. Davao-Samal Bridge. Ang Connector Bridge ay humigit kumulang na 3.98 hanggang 4.01 kilometro ang haba, kasama na ang mga rampa at approach roads, na nagkokonekta sa Davao City at ang Island Garden City of Samal. Ang 4 na linya na tulay na ito, na inaasahang magiging pinakamahabang tulay sa Mindanao, ay tumatawid sa Pakiputan Strait at magtatampok ng isang 47 metro na vertical clearance, na ginagawang mas mabilis ang paglalakbay at pagpapabuti ng koneksyon. Ang project ng bridge ay sumusulong ng maayos, na umaabot sa paligid ng 41% na pagkumpleto hanggang sa August 2025, na may pangunahing substructure na gumagana tulad ng mga haligi ng pier at pundasyon na isinasagawa sa magkabilang panig, na naglalayong para sa 2028, na pagkumpleto, sa kabila ng mga naunang legal na hamon tungkol sa epekto sa kapaligiran, na mula nang napagpasyahan na payagan ang konstruksyon. 2. Cebu-Cordova Link Expressway. Ang Cebu-Cordova Link Expressway ay isang 8.9 na kilometro toll bridge sa Metro Cebu, na nagkokonekta sa Cebu City sa Cordova sa Mactan Island, na kumikilos bilang pangatlong pangunahing link at nagtatampok ng isang natatanging disenyo ng cable-stayed, makabuluhang pag-alis ng trapiko sa pagitan ng mainland at Mactan. Binuksan noong April 2022, ang 4 na linya na expressway na ito ay nakatulong sa mga mas older bridges at naghahain ng iba't ibang mga sasakyan, na may mga toll na nag-iiba sa klase ng sasakyan. 1. Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang bridge ay isang massive na 32 kilometro ang habang tulay sa Manila Bay, na nagkokonekta sa mga Mariveles, Bataan, at Naik Cavite, na naglalayong mapadali ang oras ng paglalakbay mula 5 oras hanggang sa ilalim ng 1 oras, pagpapalakas ng kalakalan at turismo. Isang pangunahing infrastructure flagship project sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ang konstruksyon ay magsisimula sa 2025 na may pondo mula sa ADB at AIIB, na lumilikha ng mga trabaho at pagpapahusay ng koneksyon sa rehiyon, kahit na nahaharap sa mga minor delays. Ang Asian Development Bank na nagbigay ng isang makabuluhang pautang na nasa paligid ng $2.11 billion at ang Asian Infrastructure Investment Bank na nag-aambag ng halos $1.14 billion, na sumasaklaw sa malaking pondo para sa napakalaking $3.91 billion na proyekto, kasama ang gobyernong Pilipinas na sumasakop sa natitira. Ang pagtatayo ng tulay ay tinatayang aabutin ng 5 taon upang makumplito, at ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas kung matatapos.